Akala ng marami magkakaroon pa tayo ng Game 7 mga idol. Pero may ibang plano ang TNT tropang 5G. At ang mas masakit para sa Meralco, narasap na nila ang comeback. Naitabla pa nila ang laro pero sa dulo isang tao ang sumira sa kanilang pangarap. Jordan Heading, isang clutch play, isang malaking end one at isang ticket papuntang finals. Pero paano nga ba nangyari ang lahat? Bago natin simulan, subscribe ka muna para updated ka sa mga bago nating uploads. Tara, himayin na natin ang naging bakbakan. Sa simula pa lang ng laro, halatang ayaw ng patagalin ng TNT ang serye. Maaga pa lang mainit na agad ang kamay ni Jordan Heading. Tres at drive ay kinakamada. Parang gusto niyang ipaalala sa Meralco kung bakit siya isa sa pinakamapanganib na shooters sa PBA ngayon. Sa kabilang banda naman, pilit na binubuhay ni Patrick Gardner ang Meralco. Pero ramdam mo agad na may ibang energy ang TNT ngayon. Mas agresibo, mas mabilis at mas gutom. At habang sinusubukan ng Meralco na makasabay, unti-unti namang nag-iinit ang bagong import ng TNT, si Chris McCullough. Mga idol, ibang klase rin itong si C-Mac. Kahit ilang araw pa lang siyang nakakabalik sa PBA, kitang-kita na agad ang kanyang kalidad. Scoring, rebounding, playmaking, lahat ginagawa. At habang umaandar si McCullough, tuloy-tuloy pa rin ang pagputok ng tres ni Heading. Kaya pagdating ng halftime, TNT ang may hawak ng momentum. At mukhang naghahanap pa ng sagot ang Meralco kung paano nila pipigilan ang opensa ng tropang 5G. Pero alam naman natin ang Meralco, hindi basta-basta sumusuko ang kupunan ni Coach Luigi Trillo. Pagpasok ng second half, unti-unti silang bumabalik sa laban. At syempre, sino pa ba ang nangunguna? Patrick Gardner. Grabe rin ang larong ipinakita ng bagong import ng Meralco. Hindi umaatras at hindi natatakot. At halos binuhat niya ang bolt sa buong laro. Habang tumatagal ang laro, nagsisimula ng maging dikitan ang laban. Pero kahit ganon, kontrolado pa rin ng TNT ang sitwasyon. Pagpasok ng fourth quarter, lamang pa rin sila ng 14 points. At doon na inakala ng marami na tapos na ang laban. Pero doon lang pala magsisimula ang tunay na drama. Biglang nagliyab ang Meralco. Sunod-sunod na puntos at sunod-sunod na stops. At mas lumala pa ang problema ng TNT nang ma-foul out si Chris McCullough sa nalalabing 3 minuto. At doon nagsimulang kabahan ang TNT fans. Dahil isipin nyo mga idol, Game 6, semifinals at match point. At biglang wala kang import sa pinaka-importanting bahagi ng laro. Sinamantala agad yun ng Meralco. Humataw sila ng run. At maya-maya 94 all na. Tabla na ang laro. At sa puntong iyon, parang nasa Meralco na ang momentum. Parang sila na ang papasok sa Game 7. Pero may nakalimutan sila. May Jordan Heading pa pala ang TNT. Sa last 42 seconds ng laro, hawak ni Heading ang bola. Hindi siya nagmadali. Hindi siya natakot at umatake sa depensa ng Meralco. At sa kanyang pag-atake sa loob, iniwan niya ang depensa ni Patrick Gardner. May basket na, may kasama pang foul and 97-94 TNT lead. Nabingi ang arena sa sigawan ng TNT fans. At kahit nagkaroon pa ng pagkakataon ang Meralco sa huling possession, hindi na nila naipasok ang kanilang mga tira. At nang tumunog ang final buzzer, TNT wins. Pasok na naman sila sa finals. At para sa akin mga idol, walang ibang bida kundi si Jordan Heading. 30 points at 7 3-pointers. At ang pinakamahalagang play ng buong laro, hindi rin matatawaran ang ambag ni Chris McCullough na nagtala ng 22 points, 13 rebounds at 7 assists bago siya ma-foul out. Para naman sa Meralco, saludo tayo kay Patrick Gardner. 32 points at 13 rebounds. Lumaban hanggang dulo. Pero kulang talaga ang suporta sa pinaka-importanting parte ng laro. At ngayon, official na. Finals rematch na naman. TNT tropang 5G laban sa Barangay Ginebra. Mga idol, sino ang mananalo sa finals? Makukumpleto ba ng TNT ang kanilang title defense? O babawi ang Ginebra sa kanilang nakaraang pagkatalo? Comment nyo na sa baba ang inyong prediction. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated kayo sa mga bagong PBA recaps, balita at analysis.